Good day mga ka-sports natin dyan. Update tayo pagdating nga sa standing sa PVL On Tour 2025. Pinaka-latest to mga ka-sports at lalot patapos na nga ang laban ng Pool B. Ang Pool A na lang ang hindi natin matatansya kung sino ang papasok at magiging safe sa quarterfinals. Pero pagdating sa Pool B, 100% meron na ngang dalawang team na sure na napasok sa quarterfinals. At ang number 3 standing hanggang number 6 ay sila ngayon maglalaban-laban para sa knockout round. Makakalaban nila ang Pool A versus Pool B. Sino-sino kaya ang safe at sino-sino kaya ang nangunguna pagdating sa standing? Sino ang malalaglag at lalaban para sa battle for knockout? Alamin natin ang buong detalye dahil dito pa lang ay malalaman na ninyo kung sino ang safe na team na aabante agad para sa quarterfinals. At sila nga ang mapalad na team na talagang ginalingan kasi nila sa kanilang paglalaro at kaya naging safe nga sila at hindi sila gaano mahihirapan dahil makakapagpahinga nga sila. Pero ang number 3 ranking hanggang number 6 ay mahihirapan pa sila. Yung dalawa kasi na number 1 standing at number 2 safe na yon sa Pool A at Pool B. Pero yung number 3 standing hanggang number 6 sila ngayon magbabardagulan para sa knockout round. Narito na nga ang kanilang full standing. Pero bago ang lahat, kung bago ka muna sa aking channel, subscribe na. I-click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue sa volleyball. PVL On Tour 2025 standing, narito na ang pinaka-latest. Kung ang team mo ay nasa number 1 at number 2 standing, safe na safe sila at aabante agad sila sa quarterfinals. Ngunit ang mga maiiwan nga na team, number 3 hanggang number 6, sila nga ang talagang nagdidelikado na hindi nga makapasok para sa next battle nila kung matatalo pa sila dahil knockout round na nga. Ito na nga ang standing. Sa Pool A, nangunguna nga ang PLDT High Speed Hitters kung saan nga wala pa nga silang naitatalang talo at mayroon na nga silang 3 panalo, 2 team na lang ang kanilang makakaharap. Gayun rin ang Next Led Chameleons ay wala pa rin talo sa kasalukuyan. Safe na safe nga ang PLDT at Next Led dahil wala pa silang talo. Ang Farm Fresh meron nang isang talo at meron 2 panalo. Samantalang ang Petrogas Angels ay nasa number 4 standing na meron lang isang panalo. Ang Choco Mucho rin ay meron rin isang panalo. Samantalang ang Garleris Tower High Risers ay wala pang naipapanalong laban. At pagdating naman sa Pool B, nangunguna nga ang Signal HD Spikers kung saan tapos na nga ang kanilang laban. Meron nga silang panalong 4 at isa lang ang kanilang talo. 100% aabante na nga sila para sa quarterfinals at safe na nga sila dahil hindi nga sila na laglag sa pinakamababang standing dahil napakaganda naman talaga kasi ang ipinakitang galawan sa loob ng court ng team ng Signal. At dahil number 1 standing sila, safe nga sila at hindi na sila malalaglag. Creamline Cool Smashers nasa number 2 is standing naman na meron naman 3 panalo at 2 talo. Well, ang Creamline kahit nasa number 2 standing sila, hindi pa sila safe. Maaaring maagawan pa nga sila ng Cherry Tigo. Matapos nga kasi na ang Cherry ay isa pa lang ang kanilang talo. Ibig sabihin mga ka-sports, may chance talaga ang Cherry Tigo na maging number 2 standing dahil meron pa nga makakalaban ang Cherry Tigo, ang Zeus Coffee. Kapag nalusutan nila ang Zeus Coffee, ang Creamline Cool Smashers ang lalaban para sa knockout round at ang Cherry Tigo ang aabante para nga sa safe na labanan. So ibig sabihin dahil tapos na nga ang laban ng CCS ay mananatili silang nasa number 2 pero ang Cherry Tigo ay may isa pa ngang makakalaban at kinakailangan talagang malusutan nila ang Zeus Coffee para maging safe nga sila at hindi sila lumaban sa battle for knockout. Ang tanong, pagbigyan kaya sila ng Zeus Coffee
or ilalaban to ng Zeus Coffee. Well, ang Zeus Coffee naman kasi ay talagang lalaban na sa Battle for Knockout sapagkat meron na nga silang dalawang talo. At pagdating naman sa number 4 ranking, ang ating IB Laksina ay meron na ngang 2 win and 3 loss. So, ibig sabihin talagang wala nang pag-asa sila na maging safe. Lalaban talaga sila sa Battle for Knockout dahil nga tapos na rin ang kanilang laban. Tapos na ang 5 game nila at 3 beses nga sila natalo. At pagdating naman sa Battle for Knockout, doon na talaga sila makikipagbakbakan kung sino talaga ang malalaglag at hindi aabante para sa next round. Ang Zeus Coffee naman ay meron 2 win and 2 loss. So ibig sabihin meron pa pala silang pag-asa. Kinakailangan talagang talunin nila sa loob ng 3 set ang kanilang makakalaban, ang Cherry Tigo, kung gusto nilang maging safe pa sila. If ever kasi na matalo ng Zeus Coffee ang Cherry Tigo, may chance talaga sila dahil maglalabanan sila ng Creamline sa puntos or sa points. Kinakailangan talaga na matalo ng Zeus Coffee sa loob ng 3 set ang Cherry Tigo kung gusto nilang maging safe nga sila. Samantalang ang Capital One Solar Spikers, ang hinahawakan ng team ni Coach De Brito, ay walang naipanalo pagdating nga sa prelims. Kahit isang game ay hindi nga sila nagwagi. 5 talo nga sila at 0 win talaga sila. Anong nangyari sa hinahawakang team ni Coach De Brito? Mukhang hindi ata nakafocus si Coach pagdating sa Capital One. Mukhang mas nakafocus nga siya sa Alas Pilipinas dahil sunod-sunod nga ang laban ng Alas. So yan na nga mga ka-sports natin dyan ha. Kitang-kita na ninyo kung sino ang safe na team at sino nga ang talagang lalaban para sa Battle for Knockout. Yan nga ang pinaka-latest at update natin pagdating sa standing sa PBL On Tour 2025. Thank you so much. God bless.